Ang simoy ng hangin ay marahang dumadampi sa balat ni Mang Isko habang naglalakad. Siya patungo sa kanyang maliit na simbahan, ang kahoy na kubol na matatagpuan sa isang liblib na baryo sa gitna ng mga palayan. Si Mang Isko, isang payat na lalaki na may mga mata na puno ng kabaitan at isang ngiti na laging nakaukit sa kanyang labi, ay hindi isang karaniwang mangangaral. Wala siyang malalaking salita o magarbong sermon. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang puso, sa kanyang simpleng pamumuhay, at sa kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang mga parishioners. Isang araw, isang malakas na ulan ang sumabog sa baryo. Ang mga palayan ay nalubog sa tubig, at ang mga kabahayan ay nanganganib. Ang takot ay sumasakop sa mga puso ng mga tao. Si Mang Isko, imbes na manatili sa loob ng kanyang simbahan, ay nagtungo sa gitna ng baha, naglalakad sa tubig na umaabot hanggang sa kanyang dibdib. Hindi siya nagdala ng payong o kahit na isang damit na pang-ulan. Ang kanyang mga damit ay nabasa, ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang noo, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili. Isa-isa niyang nilalapitan ang mga natatakot na tao, hinahawakan ang kanilang mga kamay, at binibigyan sila ng mga salita ng pag-asa. Hindi siya nagbigay ng mahabang sermon, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang pakikiramay, ang kanyang pagiging handang makiisa sa kanilang paghihirap ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Nang matapos ang ulan, ang baryo ay isang guho, ngunit ang mga tao ay hindi nalulumbay. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa pagmamahal at pag-aalaga na ipinakita sa kanila ni Mang Isko. Ang kanyang simpleng kilos ng pag-ibig ay naging isang mas malakas na sermon kaysa sa anumang magarbong salita na maibibigay niya. Sa araw na iyon, ang kanyang mga parishioners ay hindi lamang nakakita ng isang mangangaral, kundi isang tunay na kaibigan, isang kapatid, isang taong handang makiisa sa kanilang mga pagsubok at paghihirap, at iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pastol.